Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating sa aming podcast Tamaraw, kung saan pag-uusapan natin ngayon ang sanaysay ni Ethan Juan Jr. na pinamagatang Kasaysayan, Sining, Lipunan, ang politika ng panitikan sa makabagong panahon. Sa kasalukuyan, pwede natin sabihin na talagang swerte tayo ngayon. Ito ay dahil mayroon tayong kalayaan na pag-usapan ang halos anumang bagay at topic na gusto nating pag-usapan. At kahit na tayo ay sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon, maaari pa rin nating igalang ang iba't ibang opinion ng bawat isa. At bagamat ang ating lipunan ay malayo pa ang marating sa tunay na pag-uunlad, pwede nating sabihin na mas mabuti naman ang kasalukuyang panahon ngayon kaysa sa nakaraan. Ngunit ang ating madilim na kasaysayan ay hindi pa ganap na napag-uusapan, lalo na sa panahon ng martial law kung saan ang katotohanan ay tinatago at sinusupil. Gaya naman, umasa tayo sa panitikan upang masilip ang nakaraan at ang mga pagdurusa at sakripisyong kinaharap ng mga Pilipino sa ilalim ng diktatura ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. At habang binabasa natin ang mga panitikang ito, hinihikayat na maging bukas ang ating isipan at suriin ang isyu sa lahat ng panig at aspeto. Sa halip na bulag na suportahan ang aming mga paniniwala, hikayatin ang pagpuna at kontradiksyon upang lubos itong maunawaan para sa pag-uunlad ng ating lipunan. Ang dating Pangulong Ferdinand Marcos ay pinasinayaan noong Desyembre 30, 1965 at nananatili sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pagdedeklara ng martial law sa Pilipinas noong Setyembre 21, 1972. Dahil dito, siya ay naging isang diktador kung saan nakakuha siya ng kapangyarihang baguhin ang kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatahimik at pang-aapi sa mga nasumalungat sa kanya. Ayon sa Amnesty International, humigit kumulang 70,000 katao ang nakulong, 34,000 ang pinahirapan at mahigpit 3,200 ang napatay sa 9 na taon ng martial law. Masasabi nating nagkaroon ng napakalaking pagkawala ng mga karapatang pantao, lalo na ang freedom of press kung saan nawawala ang mga katotohanang detalye noong panahon na iyon. Ngunit, gamit ang panitikan, naipakita ni Walhati Bautista sa mga Pilipino ang isang sulyap sa mga nakaraan gamit ng mga pagsasalaysay ng mga totoong kwento sa pamamagitan ng kanyang mga karakter. Ang pamagat ng kanyang nobela mismo, Desaparecidos, ay tumutukoy sa mga taong nawala upang patahimikin. Hindi lang ito, kundi ang mismong akda ay puno ng mga simbolismo. Diba, Dylan? Tama iyon, Toby. Sa ating lipunan ngayon, maraming usapin ang nakatupi sa ugnayan ng mga bata at mga magulang. Ngunit tila ito ay limitado lamang sa partikular na mga kaso at hindi lubos na kumakatawan sa kabuuang kalagayan ng bansa. Ang pagkawala ng isang bata ay maaring tignan bilang isang metapora para sa mas malalim na suliranin ng pagkawala ng soberanya, kalayaan at integridad ng isang bansa. Sa pagkawala ng isang bata, nakikita natin ang pagkawala ng pag-asa at proteksyon para sa mga pinakamahihina at pinakamahalaga nating miyembro ng lipunan. Ito ay nagpapakita ng kakulangan sa pagkilos ng mga institusyon at pamahalaan upang pangalagaan ang karapatan at kaligtasan ng mga kabataan. Tulad ng pagkawala ng soberanya at kalayaan, ang pagkawala ng mga bata ay nagpapahayag ng kawalan ng kakayahan ng isang bansa na pangalagaan ang sariling laban sa panlabas na panganib at impluwensya. Ang mga radikal na makakaliwang grupo na nagre-represent sa mga aktivista ay hindi palaging naglalaan ng makabuluhang suporta o tulong sa mga suliranin ng lipunan. Sa halip, ang kanilang mga kilos ay may-ari magdulot ng karagdagang pagkawatak-watak at tensyon sa lipunan. Ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas maayos at makabuluhang diskurso at aksyon sa pagtugon sa mga suliranin sa lipunan. Kinakailangan ang mas malalim na pagsusuri at kooperasyon ng lahat ng sektor ng lipunan upang matugunan ang mga hamon at mabigyan ng solusyon ang mga suliranin na bumabalot sa bansa.
Ang mga usapin tungkol sa mga bata at mga magulang ay dapat isaalang-alang bilang bahagi lamang ng mas malawak at mas kumpletong diskurso sa pagpapalakas ng ating bansa. Ang hindi pagsang-ayon sa metakomentaryo na ipinakita ay nagpapakita ng patuloy na dominasyon ng tradisyonal na paraan ng pagsusuri ng panitikan. Ang pagkabahala sa mga ipinakita ay maaaring maging simula ng isang transformatibo ng pagbabago sa pananaw ng panitikan. Sa paglagay ng hamon sa umiiral na paradima, maaaring maapektuhan ang diskurso sa paligid ng panitikan upang magkaroon ng mas kritikal at materialistikong pagsusuri. Ito rin ay nagpapakita ng pagnanais na suriin at hamunin ang mga umiiral na paniniwala at pamantayan sa pagsuri ng panitikan. Maaari rin ito na magbukas ng daan ang diskurso sa mas malawak na pag-unawa at interpretasyon ng mga teksto. Sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa mga alternatibong perspektiba at pamamaraan ng pagsusuri, maaaring magbago ang paraan kung paano natin nauunawaan at inuugnay ang panitikan sa kasalukuyang konteksto ng lipunan at kultura. Sa ganitong paraan, ang hindi pagsang-ayon ay hindi lamang isang pagtutol sa umiiral na sistema, kundi isang simula ng potensyal na revolusyon sa diskurso ng panitikan patungo sa isang mas malaya, kritikal at mas makabuluhan na pag-unawa sa mga teksto at karanasan ng mga manunulat. Maraming salamat, Dylan. Hindi lamang iyon, ngunit ipinahiwatig din ng mga dayuhang bansa tulad ng Estados Unidos ay may superioridad sa Pilipinas dahil ang kanilang sistema ng hustisya at hukuman ang ginagamit sa mga kaso ng mga biktima. Sa pamamagitan din ng pagtatapat sa mga kasalanan na ang isang karakter na si Roy ay nagkaroon ng catharsis o kalayaan mula sa pagkakasala sa kanyang krimen. Sa huli, ang kwento ay may masayang pagtatapos kung saan ang isang pamilya ay muling nagsama at nailigtas ang bansa. Ngunit, masasabi pa talaga natin na ito ay ating realidad ngayon? Nalutas ba ang lahat ng mga issue natin noong panahon ng martial law? O ang wakas akdang ito ay ituturing na wish fulfillment kung saan ang kwento ay natapos ng masaya, ngunit marami pa rin ang mga issue na maaaring mapatuloy sa hinaharap. Mula rito, may lalapat nating ang kritikal ng paggamit ng panitikan sa pagpapabuti ng ating sariling isipan. Ano sa tingin mo dito, Mar? Paano ba nakakaapekto ang mga sining na ito na sama-sama nating ideolohiya sa lipunan ngayon? Maraming salamat sa magandang tanong na yan, Toby. Isa sa mga paraan na nakakaapekto ang sining sa ideolohiya sa lipunan natin ngayon ay tulad lamang sa iyong nabanggit. Ito ay ang paglulutas sa mga suliranin sa paraan ng realidad o ng wish fulfillment. Ang sining rin ay nagbibigay daan sa pagkikritisismo ng ating sistema, na kung saan na ang sistema ba natin ay makatarungan o isang problema. Hindi lang ang sining ang nakakaapekto sa ideolohiya, kundi ang ideolohiya ay nakakaapekto rin sa sining. Dahilan sa ang sining ay isang paraan ng paglalarawan ng kung anong klase ng lipunan meron ng isang bansa. Tulad lamang ng paggawa ng isang paksa sa sining, ang ating tauhan o konsepto ay may natataglay na karakter, description o mga detalye na naghuhulma sa pangunahing paksa. Ganon din ang ating lipunan. Ang ating bayan ay isang paksa lamang ng paglalarawan na kung saan ang mga tao at sistema o kaugalian ay siya'y nagbibigay definisyon sa paksa. Ito ay halos magkasing kahulugan sa ideolohiya. Ngayon, ang ideolohiya ayon sa sanaysay, ito ay ang kabuuang kaugalian, sistema at paniniwala ng mga mamamayan ng bansa. Ang halimbawa lang neto ay kung anong klase ng sistema meron ng isang eskwelahan o anong klase ang paglaki ng magulang sa bata sa loob ng isang pamilya. Masasabi agad natin kung anong sistema ang meron sila dahilan sa kanilang patakaran. Ganon din sa lipunan, ngunit ang pagkukumpara sa ideolohiya ay may nakaakibat na political na layunin. Dulot rin nito ng sinasabing
total surveillance. Dahilan dito nagkaroon ng pagkalimitasyon sa ideolohiya. Kung pinag-aralan pa o napalawak pa ang ating kaalaman, ay mabubuksan pa ang ating mga isipan at lalo na sa ating pagtingin sa lipunan. Tulad lamang sa pag-intindi na ang taong bayan mismo ang may kapangyarihan. Hindi ang mga bureaukratikong opisyal dahilan sa sila lamang ay nahalal ng taong bayan. Isang magandang halimbawa rin ng pagbubukas ng ating isipan sa ideolohiya ay mga nangyayaring revolusyon sa ating bansa o kaya sa buong mundo na kung saan napapagbago nito ang mga nakasanayang sistema. Sa kabuuan, pag-aaral sa ideolohiya ay napakahalaga dahil sa ito rin ay naglalarawan na kung anong klasing sistema o kaugalian ang meron tayo. Yun lang. Identidad ng subject. Bago natin ito matukoy, may isang mahalagang termino ang nakakabit at nais kong unang talakayin, ang salitang lipunan. Ano nga ba ang kahulugan ng lipunan? Ika nga ni Mark Finibalbos mula sa University of Santo Tomas. Ang lipunan ay nagsisilbing tanghalan ng mga kaugalian, halagahan, at mithiin. Pag ating kinonekta ang lipunan sa identidad ng subject, sinasabi sa ating nabasang sanaysay, ang lipunan ay katumbas sa ugnayan o relasyon ng mga subject. Hindi ito kumpol lamang ng hiwa-hiwalay na individual. Ang bawat identidad ay nabubuo lamang sa loob ng ugnayang panlipunan. Dahil dito, ang subject ay produkto ng pagkilala, pagtawag, interpelasyon ng diskurso, praktika at institusyon. Sa ating nabasa, ano nga ba ang subject na tinutukoy? Kapag ating sinabi na subject, siya ay aktor na kinikilala, nagpapasya, kumikilos at may pananagutan. Ang individual ay ginagawang subject ng wika sa diskursong gamit ng mga institusyong ideolohikal. Sa pamamagitan ng mga institusyon at operasyong praktikal nito, kinikilalang subject ang sino mang upang makaganap ng takdang tungkulin sa isang tiyak na lugar sa kasaysayan ng lipunan. Ang individual ay ginagawang subject ng wika sa diskursong gamit ng mga institusyong ideolohikal. Sa pamamagitan ng mga institusyon at operasyong praktikal nito, kinikilalang subject ang sino mang upang makaganap sa ng takdang tungkulin sa isang tiyak na lugar sa kasaysayan ng lipunan. Sa kabilang banda, ang author ay ganun din. Mula sa kanyang institusyonalisadong praktika, ang kanyang identidad bilang author at ang kanyang mga nilikha ay nakasalig sa pagtawag at pagkilala sa kanyang namamayaning pananaw. Ang normatibong paniniwalang operasyonal sa gawi, batas at iba pa kung saan nakasandig ang kapangyarihan ng dominanteng uri ng hinating lipunan. Kung tayo ay titingin sa kasaysayan, pabago-bago ang ating pagtingin sa author at akdang itinuro sa atin. Halimbawa, noong Renaissance, ang mga author ay kabilang sa pangkat na naglilingkod sa leader ng tribu, ng simbahan o aristokrasya. Paglipas ng panahon, humiwalay ang artisan at naging malaya, ngunit naging alipin naman ng pamilihan. At tumaklas naman ang mga artista noong ika-19 na siglo laban sa burgesyong orden o mga taong nasa gitnang antas ng lipunan na naging makapangyarihan at maimpluwensya sa ekonomiya o madaling salita, mga kapitalista o mga namumunuhan. At sumunod, umaklas naman ang mga artista noong ika-19 na siglo laban sa burgesyong orden o mga taong nasa gitnang antas ng lipunan na naging makapangyarihan at maimpluwensya sa ekonomiya o sa madaling salita, mga kapitalista, mga nangangapital o mga namumuhunan. Sabi nga sa sanaysay, sa romantikong pananaw, ang otentikong galing ng manunulat ay tiwalag sa burgesyang lipunan at hindi bidwalistikong pamantayan nito. Itinuturing na doon nagmula ang kahulugan at katuturan ng akda. At ngayon, tayo'y namihasa na ang isang akda ay bunga ng henyo o talino ng author. Ngayon, sa aspeto ng ating lipunan, bakit nga ba mahalaga rin ang contradiction? Ang contradiction ay mahalaga dahil ito ay nakakapagbigay diin at nakagbibigay kahulugan sa ibang punto de vista o pananaw ng mga tao.
Sabi nga nila, may mga iba't ibang anggulo ng kwento at katotohanan, kaya naman mahalagang malaman at mabigyan oportunidad rin na mapakinggan ng mga kontradiksyon sa kahit na anong suliranin o kahit sa pinakasimpleng bagay pa ito. Sa pamamagitan ng pag-unawa, sa kontradiksyon, nagiging mas malinaw ang mga pagkakaiba at salungatan sa mga paniniwala, tsaka yung halaga at interes ng mga tao. Ang pag-unawa sa mga contradiction ay nagbibigay daan sa mas matalinong pagpapasya at buo ng solusyon sa mga problema. Ito rin ang nagbubukas ng pintuan sa mas malawak na diskusyon at debate na nagpapalalim sa kaalaman at nauukol na aksyon sa mga hamon ng lipunan. Sa ganitong paraan, ang pag-unawa sa contradiction ay mahalaga upang mapalakas ang demokratikong proseso at pagpapaunlad ng lipunan. Bukod dito, ang contradiction sa lipunan ay mahalaga sa pagbuo ng ideolohiya upang umunlad ang bansa sapagkat ito ay nagbibigay ng oportunidad na pag-aralan at unawain ng mga pagkakaiba at mga suliranin sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga contradiction, maaari nating matukoy ang mga pangangailangan at mga hamon na kinakaharap ng lipunan. Sa pagtugon sa mga contradiction, maaari tayong lumikha ng mga solusyon at pulisiya na makakatulong sa pangunlad ng bansa. Ang proseso ng pagpapaliwanag at pagresolba ng mga contradiction ay maaaring humantong sa pagbuo ng isang mas malawak at mas epektibong ideolohiya na may kakayahang makamit ang pag-unlad at kaunlaran ng bansa. Sa ganitong paraan, ang pag-unawa sa contradiction sa lipunan ay nagbibigay ng pundasyon para sa pagbuo ng ideolohiya na naglalayong magdala ng positibong pagbabago at pag-unlad sa bansa. Ang pagpapalakas at pagpapalaganap ng independenteng pag-iisip at pangatwiran ay kritikal sa pagtataguyod ng isang malaya at demokratikong lipunan. Sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa autonomiya at pangangatwiran, nagagawa natin ipagtanggol ang mga karapatan at kalayaan ng bawat isa laban sa anumang uri ng pang-aabuso at pang-aapi. Ang demokratikong lipunan ay nagpapahalaga sa pagiging malayang mapahayag ng opinyon, malayang pagpili ng mga pinuno, at paggalang sa mga karapatan ng lahat ng mga mamamayan. Ang independenteng pag-iisip at pangangatwiran ay naglalayo sa atin mula sa diktatura at pasismo na kadalasang nagtataguyod ng kontrol, pagsupil at pagsasamantala. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga kaakit-akit na karakter na nagtatampok sa magkasalungat na puwersa, ang panitikan ay nagbibigay daan sa mga mambabasa na makilahok sa pag-unawa at pagsasaalang-alang sa mga iba't ibang perspektiba at pananaw. Sa ganitong paraan, inaanyayaan tayo ng panitikan na magtanong at suriin ang mga sarili nating paniniwala at kung aling panig ng kasalungatan ang ating nais na suportahan. Sa pag-angkop ng retorika at strukturang pagsasalaysay, ang panitikan ay hindi lamang isang larangan ng aliw, kundi isang mapalagang espasyo para sa kritikal na pag-iisip at pag-uusap. Ito ay nagbibigay ekspresyon sa mga mambabasa na maging aktibong kalahok sa lipunan at magkaroon ng boses sa mga usaping may kinalaman sa pagpapabuti ng lipunan at mga sistema nito. Sa pagtatapos ng ating video, natutunan natin ang ideolohiya ay isang pangkaraniwang ginagamit na termino sa iba't ibang sangay ng agham panlipunan at mga tao. Ito rin ang naggagabay sa isang bansa at nagpapagana sa isang pamahalaan o gobyerno. Bilang mga mag-aaral, ang pag-aaral ng konseptong ito ay maaaring magpalawak ng ating kaalaman tungkol sa ating mga pagkakakilanlan bilang Pilipino at makabuo ng mga bagong paniniwala. Bukod dito, nagbibigay ito sa atin ng paliwanag at ideya kung ano ang nagpapalaya o nagpapahirap sa atin. Tangi sa roon, ang ating ideolohiya tungkol sa partikular na mga pangyayari ay nagbibigay sa atin ng kuro-kuro sa posisyong iyon na pwedeng iugnay sa konsepto ng semiosis. Halimbawa, kapag iniisip natin ang terminong martial law, which is yung signifier,
ang unang bagay na pumapasok sa ating isipan o yung una nating nasisignify ay mga pagpatay at diktadorya. Maaaring tutol dito ang iba't iba sapagkat naniniwala ang ilan na ang martial law ay ang golden age ng Pilipinas. Ipinapakita nito ang pagtutunggalian ng mga ideolohiya ng mga tao na hindi rin natin maiiwasan. Ngunit iba't iba man ang ating ideolohiya, maaari nating makamit ang kapayapaan at resolusyon na nagbibigay daan sa pagpapanumbalik ng kaayusan at katahimikan sa ating mga sarili. Sa kabila ng nakakadisturbong kalikasan ng martial law, may halaga ang pagtalakay at pag-intindi sa paksa na ito. Maraming salamat, Alexis, at sa inyong lahat para sa inyong mga pananaw at pakikilahok sa araw na ito. Sana may natuto tayong lahat ngayon tungkol sa kaugnayan ng kasaysayan, sining at lipunan. Inaasama namin na nagkaroon kayo ng inspirasyon na pumuna ang mga bagay sa lahat ng pananaw at magsanay sa pagninilay at kritikal na pag-iisip. Masayang-masaya kami na nandito kayo at sana ay magkikita-kita pa kami sa susunod na podcast Tamaraw. Paalam!